Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ang pagsususpend ni Pangulong Bongbong Marcos sa LTFRB chairman over alleged corruption sa kanyang leadership. So bago po natin pag-usapan yan, flex lang po natin tong Haya Nature Resort. And shout out to all our members and regular viewers sa ating mga videos. So yan na po no. Ito po yung statement ng Malacanang over the suspension of Chairman Teofilo Gadis III. President Ferdinand R. Marcos Jr. has ordered the suspension of Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Teofilo Gadis III amid reports of alleged corruption under his leadership. The President does not tolerate any misconduct in his administration and has instructed the immediate investigation of this matter. He strongly condemns dishonesty and duplicity in public service. So yung duplicity, ang similar word na niyan is dishonesty, pero nadoble na dun, di ba? So for our benefits, ang duplicity sa pagkakagamit diyan cheating, no? Treachery, deceitfulness. Kasi nga merong alleged corruption. So yun na po no, for our benefit, dinefine lang natin sa inyo ano yung meaning ng duplicity. So yung report na yan ay kinuha po ng Philstar Global. O ayan, Marcos suspends LTFRB chief over corrupt allegation. So basahin muna natin dito bakit ito lumabas, no? Meron pong nag-trigger dito. O ito po. This developed as a former LTFRB official yesterday barred corruption in the agency, saying at least 5 million pesos is paid in exchange for the approval of franchise or securing routes and special permits. Naku, kailangan pala milyonaryo ka para makakuha ka ng ganito. No? Kaya pala ang gulo-gulo sa kalsada. Anak ng siopaw. Dahil sa mismong application mo ng mga franchises, mga ruta, at special permit, ang gulo-gulo. Nagkakabigayan pa under the table. O sino po yung whistleblower? Sa salitang kanto, nagchuchu. Eto po. No, former LTFRB siguro hindi na makatiis or baka naagrabyado. Dalawa lang yan. No? Sa aking opinion, hindi nakatiis dahil di niya na makayanan ang nakakasukang gawaing korupsyon, bigayan ng pera sa LTFRB or hindi na isama, hindi na pagbigyan. Yun yan eh. Ito po. At a press conference, Jeffrey Galios Tumbado, former head executive assistant o yung HEA of Gadis, no? Ay, nako. Executive assistant pala siya ni chairman. Said the corruption could reach Malacanang. Ay, nako. Delikado na to. Nako. Kakagatin na to ng mga makabayang black, sila Hontiveros kasi umabot daw sa Malacanang. Nako, maganda to. Magandang aantayin natin to. Sino dyan sa Malacanang ang buwaya? Quote, if you are an operator and you want to secure a route, yun daw linya, no? Especially in the provinces, if you want to ensure the immediate approval, you will look for me and 5 million for special permit. Substitution, board resolution, franchise. Ayun po yung sabi ni Tumbado. Kumbaga, siya ang frontman. Kasi head assistant siya head executive assistant. He added that as Gadis HEA, operators talk to him. Ay, nako, parang naalala ko na to yung kay yung nakakulong na senator, yung gumaganong-ganon, yung si ano yun? Give me 5. Si Dilima, di ba may bagman din siya? Putragis, ikaw din pala ang bagman dito Quote again, the money also reached the Department of Transportation. Oh,
nako. And Malacanang, nako. Then even the LTFRB regional directors have their monthly quota of 2 million. Usapan talaga, million. Sino kayang mga nakinabang dito? Sino? I-squill mo na yan, tumbado. Pero delikado ang last name mo. Tumbado. Delikado ka, tumbado. Kailangan whistleblower ka, mag-iingat ka. Nako, protektahan nyo po yan, no? He added that he has screenshots and recordings to prove his allegations. Ayan na. Quote, I don't believe it only benefits Gadis. There was instruction from the higher ups. They even called me a bagman. I want to correct that. I only act as conduit. Ay, conduit lang daw siya. Kumbaga, parang daanan lang siya. Ayos tong mga English ng Philstar, no? Kumbaga, siya, hindi siya yung tagadala ng pera. Dumadaan lang sa kanya. 'Di ba? Passing through lang. Conduit nga eh. Channel lang ako. Yan. Ano bang channel mo? O di kaya tunnel. Daanan nga eh, 'di ba? Tunnel pero madilim. Secret. Ayan. Antibay nitong si Tumbado. Another explosion na to. Eto mga kababayan. Itong mga Marcos loyalist, no? Marcos supporter ako. Marcos supporter din ako. Kaya ako nag-aantay ako dito. No? Etong ine-expose ni Tumbado, no? DOTR, LTFRB, DOTR, and then Malacanang. Tignan natin kung may katotohanan ito. At the same time, ito, kakargahan ito nung mga disinformation specialist, no? Tulad nung nandyan sa LA, yung nandyan sa Canada at mga anti-Marcoses, o di ba? Ayan na kasi itong si Tumbado ay lumapit na po sa isang organisasyon ng mga driver. Mababasa natin dito mamaya, no? I have evidence that it reached Malacanang. I have first-hand conversation since I am an HEA. We discuss everything. Hindi mo pa sabihin conduit. Ayaw niyang patawag na bagman daw siya. Conduit lang ako. Sa akin lang dumadaan. Pero hindi dumadaan sa akin ng pera. Medyo lalay ako. Ako lang po yung daan. Ako ang tunnel. Ano bang daan mo? Matuwid? O liko-liko? O ang tamang daan? Ayos din to, no? O sasabihin ito ni yung dyan sa LA. Sabi ko na, totoo yung sinasabi ko. Si Lisa Ismag yan. Ay nako, ito na naman. Dadagdag na naman ito kay First Lady. Saka kay Blengbong niya. Nako, ay nako, Diyos ko po. Dapat dito Tumbado. Since may lawyer ka naman sigurong kasama dyan, iniskwil mo na, pinasasaya mo kami. Diba? Baka sasabihin mo I know what you did last summer na naman yung style na yan Nandiyan ka na rin lang naman sa press con. Bakit mo pa kami pina-i-excite? Bakit pinahahaba mo pa yung drama? Kung talagang gusto nating mapanagot na ang mga ito at masolve sa lalong madaling panahon, no? Siguro tagal mo na rin nangalap ng ebidensya Marami ka ng ebidensya. Edi isiniwalat nyo na. Hindi na kayo nagsayang ng oras for another press conference na naman. Gagatungan no naman. Di ba parang, ba't hindi pa kaagad nilabas? Hindi na, patatagalin nyo pa. Parang yung, I know what you did last summer. Kunwari pa, yung pala, ganun din ang pasabog. I will disclose it in a proper time. Di po ba? Tumbado did not directly say if he benefited from the corruption. Ano ang sagot niya? I cannot confirm nor deny. Kita nyo? Ang galing no? I cannot confirm nor deny. Mamaya, meron dito sa ulat ng GMA7, no? Sabi ko sa inyo bawat isang reporter o yung nagtatanong, may kanya-kanyang di lahat na pipick up.
Ang galing eh, no? Nung tinanong siya, meron ka bang involvement dito o nag-benefit ka ba sa corruption? I cannot confirm nor deny. Pero nagsisiwalat siya. Ayaw niyang i-implicate yung sarili niya. Anak ng siopaw naman, no? Parang ang isang ano diyan, isa sa mga equivalent na sagot niyang I cannot confirm nor deny. I invoke my right to be silent. Naalala niyo yung investigasyon ng Senate sa mga pulis, yung sa mga pagre-recycle nila ng illegal na gamot, 'di ba, yung mastermind si Sargento sabi niya, I invoke my rights to remain silent. Ganon din to eh, 'di po ba? Tumbado was appointed as head executive assistant last February and resigned last September 15. Mag-almost 1 month na, marami ka ng ebidensya diyan. O di kaya nung pumasok ka, naging HEA ka, marami kang nakalap na ebidensya. He said he started as the head of LTFRB Communications Office in October last year until he was appointed as HEA. I was reassigned and there were allegations that I am the bagman. I want to correct that. I don't ask for money. Ay, talagang nagmalinis si Tumbado. Tumbado said the LTFRB plans to use him as a sacrificial lamb. He added that he will file charges against officials before the Office of the Ombudsman through his counsel, Noel Atienza. I will name those officials involved during the filing. For his part, ito na, sinasabi ko sa inyo. Ito na, yung kasama niya sa press briefing o press conference. For his part, Manibela. Sounds familiar again. Manibela. Chairman Mar Balbuena vowed to support Tumbado in his crusade. Quote, sabi ni Balbuena, I am convinced as he presented evidence. I will support him until the end. Ay, ito, parang napakinggan ko ng awit yan, Guadis vowed to face the allegations against him. Ay, dapat lang naman yan. Ito ang sabi ni Guadis. I have no knowledge about the allegations, but I am ready to face the charges. My conscience is clear. Ganun talaga yan. You have to deny. You have to defend yourself. Diba? Kasi ina-accuse ka na. So therefore, the burden of proof is with the accuser. Sabi naman ni Tumbado, marami akong ebidensya. I will name names sa filing. Ayan, 'di ba? Mga kababayan, maganda naman 'yan. Ito lang po yung katanungan naman ng yung sa GMA News Online. Ayan ang sabi diyan, Marcos suspends LTFRB Chief Guadis. Pero lagpasan na po natin 'yan. Ito maganda yung mga pinagsasabi niya Siyempre, head executive assistant ako. Siyempre, lahat ng bagay na pag-uusapan, one-on-one sa loob ng office niya. Ay, naku po. Jeff Tumbado said operators are asked to pay a 50% down payment ng 5 million with the balance to be given when the request is granted. Ay, naku, talagang ayos, lutong-luto. Parang ang sarap ng kare-kare. I believe victim din itong si chairman dahil may instruction daw from higher ups. Alam mo yon, yung SOP, kumbaga, tinan nyo parang pinagtanggol niya pa si Gadis dito. Kasi sabi niya, I believe victim din itong si chairman dahil may instruction daw from higher ups. Alam mo, yung SOP, yung Standard Operating Procedure. So, sino yung higher ups? Di ba sabi niya kanina sa ulat ng Philstar, LTFRB at Malacanang. Pagbigay ko sa kanya, may mga nagde-deliver. Iipunin yun. Malacanang ang last cold cash. Ay, nako. Ang dami talaga. Siyempre, kailangan mong pakainin yung mga buhaya. Kung totoo man ito. Sino yung mga buhayang nakapwesto dyan sa Malacanang? Nako, eto na po, eto na. Ay, kakapitan to ng mga progressive group, sinasabi ko sa inyo. Sasalsalin nila to. Siyempre, ang ipupunto dyan, si Pangulong Bongbong. Gusto nilang ma-impeach, di po ba? Gustong ma-impeach ni Hitad. Kakargahan to ni Hitad. Pustahan pa tayo. Tumbado said that aside from the bribery at the LTFRB Central Office, regional directors are also given quotas. Nabasa natin yan, 2 million a month. So, ang dami pala nito.
Hindi lang dyan sa central office, regional office. Ilan ng regional offices? 2 million per month times 12, di 24 million. Wow! He said he personally witnessed the conversation and had text screenshots and audio recordings to prove his claim. So, ay, patay na to. Sino to? Eto, sabi niya. Ito yung sinasabi nating, kanina sinabi niya, nung tinanong siya kung nag-benefit ba siya. I cannot confirm nor deny. Ito ang sabi niya ngayon. Kung ako lang, loko-loko, mayaman na ako. Di na ako haharap sa inyo. Di ba ang galing? Kung mayaman daw siya, hindi na daw siya haharap dyan sa press. Bakit? Mayaman, yung bang mga pobre lang ang hindi humaharap sa press? Di ba? Grabe naman ito. Wag naman ganyan. Walang ganyan ng tudong. Eto, di kinagat na yan ng Kinagat na yan ng manibela. Eto naman ang sabi nila, no? Ito po ang sabi ng Manibela. Philstar pa rin, gamit na lang tayo dito sa Meanwhile, Manibela will hold another strike starting Monday next week as the December 31st deadline set by the LTFRB on the phase-out of traditional jeepney looms. At a press conference yesterday, Balbuena disclosed that at least 200,000 jeepney drivers nationwide are expected to join the transport strike. Ay, eto na naman sila. Strike na naman. Sige, bahala kayo sa buhay nyo. Basta, mabigyan nyo ng mga kasamahan nyo, na sabi nyo, 200,000. Huwag kayong hihingi ng ayuda sa gobyerno. Kayong mga sasama dyan na jeepney drivers, operator sa strike na yan, nila Balbuena ng Manibela, huwag kayong hihingi ng ayuda ha, pag hindi kayo makasustain ng isang araw. Grabe di ba ang galing ng Pangulo? Suspendido si Guadis o si Gadis. Kala nyo tahimik lang. Ayan na, sinuspend na siya. Sabi naman ni Tambado, meron daw taga Malacanang. Kung taga Malacanang yun, bakit sinuspend pa si Guadis? Sino kaya dyan sa Malacanang na yan, visit na yan? Ito po, anong sagot ng DOTR? DOTR probes LTFRB chair for corruption allegation. Ito po ang statement ni Jaime Bautista. We already launched an investigation on the allegations against the LTFRB. While we are already evaluating the alleged irregularities involving Chairman Gadis, we also issued a notice to explain against Gadis for him to shed light on the allegations. Yun po yung sabi ni DOTR Secretary. We do not tolerate any form of corruption in the DOTR and we will not hesitate to impose the steepest sanction if the evidence so warrant. Ayan po. Napakagandang statement yan. Sana pangatawan nyo ng po yan. Di po ba? At least may nasampulan na naman po. So, yung ating weak president daw po ay may nasampulan na naman, no? He do not tolerate dishonesty and duplicity and corruption sa gobyerno. Pero yung mga anti-Marcos, kinakargahan yan. No? May nabasa po kasi ako dun sa X kanina na, bakit yon sinuspend sa corruption? Yung isa nandun pa, namamahala pa. Di ba? Ang matutungkulan si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba sabi nila, Marcos magnanakaw, Marcos plunderer. Bakit yung isa sinuspend niya? Bakit siya nandiyan pa? Walang logic yung mga dilaw talaga, no? Nakakabanas. So yan, at least, no? Sana, yung si Tambado, hindi aatras yan. O si Tumbado, hindi aatras. Pag umatras ka, wala kang yagballs. Di po ba? Antayin natin po ang mga developing story dyan. Pero ang iniisip ko lang sa aking opinion, ito kakargahan po ito ng mga anti-Marcos. Kasi sinabi niya, umabot hanggang Malacanang. Sino kaya dyan yung nakaganon na buhaya, yung bunganga nakaganon? Biruin nyo, million ang isang franchise, routes. 3 yung sinabi niya, permits, 5 million para makasecure ka ng prangkisa sa karuta. My God, lami naman pala kung totoo yan ha, Gadis ha, siguro i-lifestyle check ka, no? Saan nag-aaral ang mga anak mo, ilan ang bahay mo, ilan ang sasakyan mo, gaano kaganda ang mga yan, ilan ang bangko mo, lifestyle check, no? Dapat lang sa inyo, mga hinayupak, kung totoo yan, no?
Okay. Suspension sa corruption, eto naman po ang latest. Naalala nyo yung sa Pampanga, yung 563 kilos ng shabu, 3.8 billion na huli po yan sa Pampanga. Pero, yan po ay dineliver lang sa Pampanga. Actually, nahuli yan sa Port of Subic sa SBMA. O, di po ba? Laki-laking yan, laking pera yan. Tapos, ang sabi ni SOJ Rimulya, after that, Subic talamak sa smuggling. O, hindi lang po mga illegal na gamot, kundi mga iba pang mga produkto. Illegal na ini-smuggle sa Subic. Talamak. Subic Bay Metropolitan Authority. Ay. Ngayon, eto, after magsalita ng ganon si SOJ Rimulya, yung SBMA chip, no? Sino yung SBMA chip? Eto po. Marcos appoints Tan as new SBMA chief. Bakit ka nag-appoint ng Tan? Tan-ta-ta-tan-ta. Tan-ta-na-nan-ta. President Ferdinand Marcos Jr. has appointed Jonathan Dioso Tan as the new chairman and administrator of Subic Bay Metropolitan Authority. Naku, laki ng sahod nito. No? Yan po, no? Naging chairman yan ng SBMA. O, tapos yun, sabi ni SOJ, Subic, talamak sa smuggling. Naku, kakargahan yan na naman ni Hitad. Sino ang pinuno ng smuggling? Alam nyo, yung sinasabi niya. Yung kanyang apple of the eye. O, di ba? Nung sinabi ni SOJ na ang Subic ay talamak sa smuggling, sinagot yan ni SBMA Chief Tan. SBMA Chief warns smugglers, drug lords. O ayan, ang tapang mga kababayan. Following the discovery and seizure of 3.8 billion worth of illegal drugs last week, SBMA Chairman and Administrator Jonathan Tan on Friday defended the agency from accusations that the Freeport is the hotbed of smuggling. Yun ang sabi ni Rimulya, napatunayan nila eh. Di ba? Quote, don't put the blame on the SBMA. It's not our fault. We don't have control over all our port operations since it's under the jurisdiction of the Bureau of Customs. Oh, huwag nyo daw sisihin yung SBMA kasi under yan ng Customs. So what is your mandate pala regarding this illegal operation? Are you in cahoots with the mga unscrupulous BOC officials that are manning that ports? Diba? As an administrator and chairman, I guess you have the power. Ano ba ang hierarchy ng inyong administratorship? Diba? Meron ka ring diyan, meron ka ring accountability diyan. Di po ba? Ngayon, kung gusto mo talagang malinis yung SBMA at Chairman Tan, squill mo, sino yung imbestigahan mo, squill mo, sino yung mga BOC na yan na nagpapapasok ng mga smuggled product diyan sa SBMA. Di na kayo nahiya? Nakshow pa oh. Taga po ako taga diyan po ako Kaya talagang bibirahin natin yan. O eto, ito itinatabi ko pong report ito, sabi ko lalabas at lalabas ito. Ito na po ang pagkakataon para ilabas ito. Sa Abante TNT, inirereklamo ng pangungotong, nagtaas ng boses, Solon umalma. O ayan. Hindi pinalagpas ni Zambales Representative Jefferson Conghun. O si Conghun, yung kapatid po nito ay mayor ng Subic. Yung bayan po ng Subic, hindi po yung SBMA. Kasi yung SBMA, nandiyan po yan sa Olongapo at meron party po dyan ng Bataan. Pero ang bayan ng Subic, hiwalay po yan sa Gapo. Kasi may Subic, may Barreto, may Olongapo, Barreto, Subic, may Calapandayan, Castillejos, mga bayan po yan. So iba po ito, no? Pero nagagalit yung isang representative o konggong-konggong yan no? Ang pagsigaw ng isang tauhan ng SBMA sa mga broker, locator at iba pang port users na nagrereklamo umano
ng pangungutong sa kanila. O nakita nyo? Sounds familiar again? Di ba? Yung sa LTFRB, pangungutong korupsyon. O eto, pangungutong korupsyon at the same time, hotbed ng smuggling. Ayan ang sabi ni SOJ. Itong mga ahensya ng gobyerno talaga, no? Kasi itong SBMA under ng BOC. Diba? Customs yan eh. Di ba, Rubio? BOC? DOTR? Ano pa? DA? Ano pa? Majority of the government agencies are mga laganap ang kotongan. Lumalabas yan hindi pinalagpas ni Representative Kong Hoon ang pangungutong sa mga broker, locator at iba pang port users dyan sa SBMA. Isang video kaugnay ng pangyayari ang kumalat sa social media, maririnig dito ang galit ni Kong Hoon sa mga officials. Kung ano-ano yung sinasabi mo sa ginawa mo bayad ka ng gobyerno, Rico, trabaho mo yan. Oh, naku, may nabanggit na pangalan, Rico, sino ka? Rico Mambo? Dahil hindi na-upload ang buong video ng pangyayari ay hindi naging malinaw kung ano ang naging punot dulo nito. Subalit, nakapanayam ng DZRH si Kong Hoon ilang araw matapos ang insidente at ipinakwento sa kanya ang nangyari. Quote, ito po ang sabi ni Congressman Kong Hoon. Nangyari po yan dahil nagpatawag po tayo ng meeting kasama si Chairman Jonathan Tan ng SBMA regarding sa mga nangyayaring katiwalian at kotongan dyan sa may seaport sa SBMA kung saan maraming ang nagre-reklamong tao na lumapit sa atin including port users, locators, brokers. Lumapit lahat sila upang isumbong yung mga illegal na nangyayari sa loob ng SBMA. Itinalaga kayo ng Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang sabi ng Pangulong Marcos sa statement niya tungkol sa suspension ni Gadis? The government will not tolerate corruption, dishonesty, and duplicity. However, kayo na itinalaga dyan. Iniisip ng Pangulo na you will not do such abominable act like the corruption, like pangungutong. Di po ba? Pero nangyayari. Iniisip ng Pangulo that you will perform to the best of your ability na iiwasan nyo itong mga ganitong bagay ng korupsyon at pangungutong. Pero matindi talaga ang kapangyarihan ng pera. Ang usapan ba naman sa LTFRB, kung totoo man po allegedly lang to, 5 million. Tapos sa regional offices, ang quota 2 million. Dito kay SBMA chairman, biro nyo, nakapasok ang 3.8 bilyong pesos halaga ng pinagbabawal na gamot. Tapos ito pa, yung isinawalat ni Representative Kong Hoon, kung totoo man ito. Di po ba? Tama, mali. Itinalaga kayo ng Pangulo, thinking na, sabi ng Pangulo, gawin mo ang lahat ng iyong makakaya, kagalingan upang mapagsilba nito ng tama, iiwas sa mga korupsyon. Pero anong nangyari? Kayo na mga appointee. Si Gadis at Tan appointee ng Pangulo, sinong babalikan ng mga yan? Di ang Pangulo, sasabihin ayan di ba? Nagre-reflect sa mga appointee niya na talaga sila ay magnanakaw, mga korap. Yun tayo Kasi yan, magdo-domino effect yan. Kasi sabi na nung tumbado, yung whistleblower sa LTFRB, umabot hanggang Malacanang. Tapos ito pa, siniwalat ni Kong Hoon. Di ba? Both of them are appointees of the President. But do you think it's the fault of the President that they're doing such these anomalous actions or activities? Sa iba sasabihin, yung mga anti-Marcos. Tapos yung mga loyalists and supporters like me will defend this because sabi ko sa inyo, babagsak sa Pangulo yan. Dahil siya ang nag-appoint dyan Tapos itong mga gunggong na ito, hindi man lang ginagawa ng tama ang trabahong in-appoint sa kanila. Laki-laki ng sahod nyo. Ano salary grade ninyo? Kulang pa ba ang kapritsyo nyo?
My God. Sinabi ni Kong Hun na itinuro ng mga nagrereklamo ang mga individual na talagang mga nagpapahirap sa kanila. Hindi naman pinangalanan ni Kong Hun ang mga inirereklamo sa panayam sa radyo. Ang problema, okay naman sana ang kaso nung nagsasalita na yung tao na yon, bigla na lang nagtaas ng boses at sinumbat sa aming lahat yung mga nagawa na yung hakbang siya ay nakaupo sa kaniyang posisyon. Nagmalaki pa. Which is hindi naman tama na sigawan yung mga tao doon at isumbat kung ano yung naging trabaho natin sa pamahalaan dahil sabi ko nga, obligasyon natin na magmalasakit. Correct. Sa ating gobyerno at saka isa pa, hindi na dapat isinusumbat yung ating trabaho kasi sineswelduhan naman tayo ng ating pamahalaan. Correct. Ng ating mamamayan para gawin ang ating trabaho. Nung magsalita muli ang opisyal, sinabi ni Kong Hun na mahinahon na ang boses nito. Actually, hindi ko naman siya nakasagutan dahil hindi naman siya sumagot na nung sinabi ko na ibaba na niya yung boses niya. Natahimik lang tayo. Dapat kalmado lang Nagpatuloy na rin naman yung kanyang pagsasalita ngunit mas kalmado na. Tama. Kinausap ko din si Chairman Jonathan Tan na siyempre it's a command responsibility na nasa kanya kung paano niya didisiplina yung mga tao niya sa desisyon niya na tanggalin yung kanyang mga tao na namamahala sa seaport pending investigation. So mas mabuti para sa lahat yan. Correct. O ikaw, Jonathan Tan, para malinis mo yung ahensya na yan, no? Inappoint ka ng Pangulo dyan, pero may mga naiwang pang mga tauhan dyan, linisin mo yan sa korupsyon. Linisin mo sa pangungutong. Grabe, oh. Diba, mga kababayan, nakakaasar. O, eto na po. Sama na natin to. Iniimbestigahan na po ng Senado yung 3.8 bilyong halaga ng ipinagbabawal na gamot. Dito po sa Manila Bulletin, no? Owner of Pampanga Warehouse holding 530 kilos of shabu, summoned by House. So, ayan. The House Committee on Dangerous Drugs wants to have a word with the owner of Empire 999 Warehouse in Mexico, Pampanga. O, ayan. Ito na lang po ang sasabihin natin. We just want to know, huwag sana po kayong magagalit, former Mayor Teddy Tumang. O, gusto ko lang po naming malaman kasi 2 beses na po sa Pampanga, sa Mexico po. And this one is one of the biggest drug busts. Whether the officials from barangay to municipality, we are not accusing anyone yet, Mayor Tumang. Pero gusto po naming malaman kung involved po kayong mga local officials doon sa drug bust. Sabi ni Pimentel, aray ko po, no? Aray ko po. Yan ang masakit dyan. Hindi po si Pimentel na nasa Senado. Si Surigao del Sur 2nd Representative Johnny Pimentel. O yan. Nakikita ko po, Mr. Chair, parang iyong Municipality of Mexico is very private to the activities of Mr. Willie Ong. O yan, si Mr. Willie Ong siguro yung may-ari nun. Starting from the barangay all the way up to municipality. Now, Roy Gomez, Mr. Chair, is a very close confidant of Mayor Tumang since Mayor Tumang was the one who approved the building permit, who approved the occupancy permit. So I am very sure and according to their statements and there are also admitted that they have few conversations. Ay, nako, Mayor. Si Ong is a businessman from Nueva Ecija. Gomez is a co-terminus. O, magkakasama po sila. Nako, imbestigahan nyo po yan. Ang laki niyan, mga kababayan. At the same time, ipapatawag din po yung SBMA chairman na si Jonathan Tan. Kasi doon galing yan sa Subic Metropolitan Authority. O, di ba? Nakakahiya naman, no? Susmiyo. Grabe itong itong mga taong ito. Hindi na kayo nahiya sa mga sarili niyo. One after the other, na ito? Pangulong Bongbong Marcos, dapat yata lalo mong ipakita ang iyong tapang, no? Grabe ito. O, yan po mga kababayan ang ating balita, no, sa inyo. Suspendido. Ewan ko kung with pay si LTFRB Chairman Teopilo Guadis III dahil nga po merong whistleblower sa kanyang hinahawakang ahensya na kung saan nag-resign na po si Tumbado, no? For more details daw, abangan na lang. Di ba? Ngayon po, ganun din yung sa SBMA.
Yang sa Pampanga, Mexico, yung pong nahuling nagkakahalagang 3.8 billion pesos na ipinagbabawal na gamot, iniimbestigahan na po yan sa Senado. At ganun din po si Representative Kong Hoon ng Zambales, may isiniwala tungkol nga po dyan sa kalakaran sa SBMA. Kotongan din ng siopaw. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.